authorities. KOJC leader convicted of resisting authorities. Naniwala kasi na ang sabi ni General Torre at saka ni Trillanes, malamang yung lahat ng yaman ni Kibuloy, ang totoong may-ari, si Digong man lang. Court convicts KOJC member over Kibuloy arrest blockade. Pati yung judge mga kababayan sa pag-render ng judgment, hindi na-stop over a highway blockade staged during the 2024 police operations against televangelist Apollo Kibuloy. Nagtago si Kibuloy. De La Rosa offers to protect Kibuloy at Senate probe. I'll be his security. Tapos gusto niya pull out yung 2,000 na mga pulis na nakadeploy sa Kingdom of Jesus Christ. Para 4 months man lang anya Mr. Maravillas. Kahit na 4 months, ang importante doon. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Yung leader ni Kibuloy, nadamay, convicted na mga kababayan for resisting authorities. KOJC leader convicted of resisting authorities. Naniwala kasi na si Kibuloy may-ari ng universe. Kaya mga kababayan na patigilin ni Kibuloy yung lindol. Pero hindi niya ma-stop yung pag-arrest sa kanya ni General Torre. Yung lindol, kaya niyang stopin. Stop! Pero yung si General Torre, hindi niya ma-stop yung mga pulis sa pagpasok mismo doon sa kanyang kingdom na ang sabi ni General Torre at saka ni Trillanes, malamang yung lahat ng yaman ni Kibuloy, ang totoong may-ari, si Digong man lang. Ano tingin po ninyo? Sentensyado, sabi dito sa report ng Manila Times. KOJC leader convicted of resisting authorities. Hindi na stop yung judge. Court convicts KOJC member over Kibuloy arrest blockade. Pati yung judge mga kababayan sa pag-render ng judgment, hindi na-stop. Patunay na dapat huwag tayong nagpaparapaniwala. Sumunod kasi sa batas. No one is above the law. Kahit na isang pastor, di ba? At nagkiklaim na siya yung may-ari ng universe. So sabi dito sa report ng Inquirer, a Quezon City Court has convicted a Kingdom of Jesus Christ member dahil sa paglabag sa Public Assembly Act over a highway blockade staged during the 2024 police operations against televangelist Apollo Kibuloy. Nagtago si Kibuloy na nang tanungin mga kababayan si Sara Duterte ng mainstream media, asan na yan si Pastor Kibuloy? Baka niya nasa langit. Sabi ni Sara Duterte, puro panluloko mga kababayan yung ginawa. Pati si Bato de la Rosa, mga kababayan, saka si Robin Padilla, nagsagawa doon ng Senate hearing, nagsagawa doon sa mismong Davao, sa loob ng compound ni Kibuloy, na alam natin kung ano yung intensyon ni Bato de la Rosa. I-shield si Kibuloy kasi pari-pareha sila. Spiritual advisor nila si Kibuloy. Yung intensyon, i-cover sa pamamagitan ng Senate investigation. Hindi po nagtagumpay yung mga masasamang adhikain nila. Nasilo pa rin mga kababayan si Kibuloy. Hindi naniwala sa mga panlilinlang ni Bato de la Rosa, si General Torre. Nililinlang ni Bato de la Rosa. Proud siya na maging security ni Kibuloy. De la Rosa offers to protect Kibuloy at Senate probe. I'll be his security. Tapos gusto niya pull out yung 2,000 na mga pulis na nakadeploy sa Kingdom of Jesus Christ para bigyan sana ng pagkakataon. Yung intention niya, para sana bigyan ng pagkakataon si Kibuloy na makapuga. Hindi nangyari. Yung mga panlilinlang ni Bato de la Rosa. O ngayon, siya ngayon ang nagtatago. So sabi dito sa report, in a 7-page decision dated April 23, which Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III made public on his Facebook page kahapon, the court through presiding judge Jubinal Bella found Eduardo Sapar Corda guilty of violating Section 13A ng Batas Pambansa bilang 880 or the Public Assembly Act of 1985 which bans assemblies or rallies without a permit. Corda was sentenced to 4 months in prison. 4 months man lang anya Mr. Maravillas.
kahit na 4 months, ang importante doon, may penalty. Importante na parusahan ang ganitong uri ng pagmamalabis. Hindi pwede na sila na yung masunod, mga kababayan. So sabi dito sa desisyon ng korte, constitutional liberties niya do not exist in a vacuum. While the state protects the right to peaceful assembly as a cornerstone of democracy, it simultaneously holds the police power to regulate such activities to safeguard public safety and order. Sabi po sa ruling ng korte, when the exercise of free expression transcends the bounds of its legal authorization and encroaches upon the fundamental right of the public to safe and unobstructed passage, the law provides for a necessary reckoning. This case stands as a testament to the delicate balance between individual liberty and collective security. The ruling read that Korda unlawfully commanded and held a public assembly and shouted in support of KOJC leader Apollo Kibuloy along the Philippine-Japan Friendship Highway in Davao City, which led to a standoff on August 26, 2024. Authorities at the time were trying to arrest Kibuloy. Eduardo Saparcorda testified that his presence was strictly ministerial and missionary in nature. He claimed he intended to ensure the safety of their members. He denied organizing the rally or blockade, asserting the megaphone use was limited to advising members to remain calm. However, Patrolman Joshua Acuña said that 30 people illegally assembled along the National Highway and identified Korda as the leader of the rally. Ginagamit po nila yung religion na palusot sa kanilang masasamang gawain para labagin ang batas. Maling-mali po ang ganyan na mga gawain. Paulit-ulit nating sinasabi na yung ating mga mamamayan ay kailangan may respeto sa governing authorities. Yan ang totoong turo ng Bible. Mali-mali yung turo, mga kababayan, ni Kibuloy. Yan ang malinaw. Mga taga-Roma 13, 1 hanggang 5, magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan. Ngayon ginagawa ng mga DDS, lahat mali. Yung ginagawa ni Sara, mali. Ang feeling niya, siya na yung Pangulo. Hindi ka pa Pangulo, pangalawang Pangulo. Magpasakop ka sa Pangulo. Assuming kasi, mga kababayan, si Kibuloy, assuming na siya na yung may-ari ng universe. Yan ang dahilan kung bakit nagkakagulo, mga kababayan, kasi maraming assuming dito sa ating mundo. Napakalinaw ang turo ng ating Panginoon. Kontra siya sa utos ng Diyos. Di anti-God ka. Yan ang malinaw na turo. Kaya ang mga kumakalaban sa pamahalaan ay kumakalaban din sa itinalaga ng Diyos at dito'y sila rin ang nagdadala ng kaparusahan sa sarili nila. Kinakalaban ninyo yung mismong itinalaga ng Diyos. Ang itinalaga ng Diyos na presidente, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi si Sara, hindi si Kibuloy. At dahil dito, At dahil dito, sila rin ang nagdadala ng kaparusahan sa sarili nila. Kaya nagdala ng kaparusahan, mga kababayan, dito sa leader ni Kibuloy, sarili nila. Tama? Kahit si Kibuloy, bakit naparusahan si Kibuloy? Nakakulong dahil sa kanyang kaso, yung ginawa niyang kaso, dahil sa kanyang sa sarili niya na kagagawan. Kaya lagi kong sinasabi, mga kababayan, huwag magturo ng iba. Tinuturo nila lagi yung ating Pangulo. Ano man kinalaman ng ating Pangulo doon sa mga private complainants? Di ba? Kinaso si Kibuloy. Pati sa Amerika may kaso. Ano man kinalaman doon ng ating Pangulo? Ngayon, may warrant of arrest, in-implement. Ang nag-implement yan, mga authorities, mga police. In-implement, di nakulong siya. Ganon din si Digong. Huwag ituro, mga kababayan, ang ating Pangulong Bongbong. Lagi kong sinasabi, nakulong si Digong kasi may nagreklamo laban sa kanya. Yung mga biktima, pamilya ng biktima ng AJK. So walang ibang dapat sisihin sarili niya. Kung hindi niya ginawa yung kasalanan yon na AJK, wala siya doon sa, sa dahig. Lalo pa, dapat sana hindi niya inaway
yung implementor ng batas. Inaway niya yung ating Pangulo, di tapos na. Kaya ang dapat sisihin ng mga DDS, sarili nila. Ang dapat sisihin ni Digong, sarili niya. Ganon din si Sara. Na-impeach niya dahil sa kanyang sariling kagagawan. Kaya ang aking mga argumento, mga kababayan, laging nakabase sa Bible. Kasi yun ang tama, hindi natakot yung leader ni Kibuloy, kulong. Sentensyado ng korte. Si Kibuloy ganon din, hindi natakot. Wala siya kundangan sa pag-atake. Yun din ang nangyari kay Digong at ngayon mangyayari kay Sara Duterte. Sila yung gumawa ng sarili nilang kaparusahan. Kaya sabi natin, huwag ituro. Huwag turo ng turo. Lahat ng ito, consequences ng mga kabuktutan ninyo. Tama? Kagagawan niya yon. Walang tigil sa pakalat ng fake news. Arestado. Long weekend siya ngayon sa kulungan. Yan kasi, matuto kayo na rumispeto sa mga governing authorities. Naintindihan ninyo? Mga bangag. Kayo yung bangag eh. Ina-accuse ninyo yung ating Pangulo na bangag. Anong inabot ninyo? Max Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.